Nagkaroon po kami ng kids Christmas party na ginanap po sa Kainta Sumulong, and yun, napakarami pong bata at napuno po yung Kainta Sumulong Church na sobrang dami ng bata, and lahat po naging masaya at lahat naman po ay nagkaroon ng aginaldo po at masaya-masaya po yung mga bata po kahapon. Amen po. Salamat po dun sa Panginoon sa matagumpay na gawain po kahapon na kahit maliit po yung paghahanda po, pero yung tagumpay na pinagkaloob ng Panginoon po kahapon eh sobrang sulit po. And yun. Sige po, tayo po magpapasimula na po sa ating pong pag-aawitan. Tayo po lahat ay tumayo. Sa umaga po ito, ating pong dalhin, ating pong Panginoon, ating siyang pakinggan, ang kanyang mga salita, ating pong sa puso, sa umaga po ito. Awitan po natin siya na bumula po sa ating mga puso, na kung ano man po yung mga pinagdadaanan po natin, ibigay po natin sa kanya. Ano man po yung mga naranasan natin, ay ipagkaloob natin sa kanya, ipagtiwala po natin sa kanya, sapagkat wala po tayong magagawa. Tama po? Wala tayong magagawa sapagkat ang Diyos lamang po ang makagagawa natin. Awitan po natin ang Diyos sa umaga na po. Holy Spirit. Minsan pa po ang Holy Spirit. Malapit po kami sa iyo, Panginoon, nagpapalinis sa umagang ito, Panginoon Lord. Naway maranasan namin, Panginoon Lord, ang iyong pagkilos, ang iyong pag-ibig, Panginoon Lord, sa umaga po ito, Panginoon Lord. Dalangin po namin sa iyong gawain, Panginoon Lord, isang matagumpay na gawain, Panginoon, para sa umaga po ito.
And Lord, sa mga kapatid po namin, Panginoon Lord, na wala pa po rito, Panginoon Lord, dalangin po namin, ipaalala niyo po sa kanila, Panginoon, na araw na ito ay araw ng pagsamba. Pasasalamat, Panginoon Lord, sa iyong pangalan, Lord. Sa iyo po namin pinagkakatiwalang gawain ito, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Tayo po muli, aabi po sa ating po, Panginoon, sa araw po, sa darating po, Panginoon, na araw ng Kapaskuhan, ating pong ipagdiwang ang kanyang kapanganakan. Amen po? Pagiging po namin ang Pasko ay sumali.
salamat sa iyong pag-ibig. Na tunay nga, Lord, kailanman ang iyong pag-ibig ay hindi nagbago po sa amin. Lord, sa umaga pong ito, patuloy namin itataas, patuloy namin pararangalan, patuloy po namin papupurihan ang iyong pong dakilang pangalan. Lord, sa umaga pong ito, patuloy po namin tinataas, Lord, ang pagpapasalamat po sa iyo sa mga kapatid po namin na nagdaos ng kanilang kaarawan. Salamat, Panginoon, sa panibagong taon na pinagkaloob mo po sa kanila, Panginoon. Dalangin ko po, patuloy mo po silang pagpalain at patuloy mo po silang pangunahan sa kanilang buhay. Dumadalangin po ako, Panginoon, kung paano mo po sila pinagpalak ng mga nakaraang taon ng kanilang buhay. Ang iyong biyaya at pagpapala ay patuloy na dumami sa kanila, patuloy mo pong palagawin, palanigin ang kanilang pananampalataya. Sa umaga po ito, Diyos, maraming salamat din sa mga kapatid po namin kung meron man po na nagdaos ng kanila pong anibersaryo. Dalangin ko po, Lord, na ikaw ang patuloy na magpala po sa kanila. Ikaw ang patuloy na magpatatag ng kanilang pagsasama, Panginoon, yung pagpapala at kanilang maranasan. Sa umaga po ito, Diyos, patuloy po kaming, Lord, nagpapasalamat po sa iyo sa mga kahilingan, sa mga panalangin na binigyan ko po ng katugunan. Maraming salamat po, Diyos, sa iyong pagtugon. At sa sandali po ito, Diyos, kalapit ng mga pasasalamat ay ang mga kahilingan na aking pong tinataas. Sa umaga po ito, Lord, ano man po, Lord, yung mga kakulangan, Panginoon, sa aming buhay, ano man yung mga pangangailangan, ano man yung needs, Lord, ng mga aking mga kapatid sa kanilang buhay, sa kanilang pamilya. Ikaw po ang Diyos na magpuno. Una sa lahat, O Diyos, ay ang kanilang buhay espiritual. Patuloy mo pong pagyamanin, Panginoon. Palaguin, Panginoon, ang kanilang pananampalataya una sa lahat. At dalangin ko po, Lord, na pagpalain mo po ang kanilang buhay. Dumadalangin po ako na panghawakan po nila yung mga salita. Lord, sundin, Panginoon, ang buong puso ng salita. Dahil, Lord, ang pagpapala ay naroon sa pagsunod po sa iyo. Lord, sa umaga po ito, kung meron mga kahilingan sa mga kahilingan, ng kagalingan sa karamdaman, kung sino man po ay nakakaranas ng karamdaman, lalong-lalo na po sa panahon po namin ngayon, dumadalangin po kami, O Diyos. Lord, sino man po ang may karamdaman sa aming mga kapatid, o sa kanilang mahal sa buhay, o mga taong kanilang itinataas at itinadalangin. Sa pangalan mo po, Panginoon Jesus, ang kagalingan ay patuloy po nilang maranasan. Ikaw ang Diyos na patuloy na kumilos. Ikaw ang Diyos na patuloy na magbigay ng kagalingan po sa kanila. Lord, sa umaga po ito, kung meron mga kahilingan sa mga pangangailangan, ikaw po ang Diyos na magpuno sa mga pangangailangan ng aking mga kapatid. Ano man po ito, Panginoon, ito man ay pinansyal, ito man ay material, ikaw ang Diyos na nagpupuno sa anong pangangailangan po namin. Sa umaga po ito, Lord, kung may kahilingan, mga panalangin patungkol sa mga suliranin, mga pagsubok, Panginoon, dalangin ko po, bigyan mo po ng kalakasan ang bawat isa, Panginoon, na dumating, Panginoon, ng mga pagsubok ay patuloy, Lord, nabigyan mo po kami ng pagtatagumpay na nagmumula po sa iyo. Lord, sa umaga po ito, kung meron mong kahilingan sa pag-iingat sa aking mga kapatid, kung meron silang panalangin patungkol sa pag-iingat sa kanilang mga mahal sa buhay, ikaw po ang Diyos na magbigay, Lord, ng pag-iingat po sa kanila. Gabayan mo po sila, Panginoon, samahan at patnubayan. At sa umaga po ito, aking dinadalangin ang iyong paghahanda sa aming po mga puso, sa aming pakikinig ng iyong mga salita. Lord, pagpalain mo po kami, maunawaan po namin, at bigyan mo po kami ng handang puso na sumunod at gawin ang mga salita mo po aming napakinggan. Sa sandali po ito, maingat po namin binabalik sa lahat ng papuri paglulhati sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Amen. Ngayon naman po, ilalako po sa ating announcement. Sa ating pong Sunday service,
sa darating na December 10. Speaker po natin, Pastor Manny Castro, song leader, Brother Renan Lasada, tithes and offering, in encouragement, Sister Maricar Patricio, Asher, Sister Catherine, Pio Quinto, flower sponsor, Mendoza family. Sa atin naman pong midweek service in prayer meeting sa darating po na December 7. Speaker po natin, Sister Mary Joy Tuquero, song leader, Brother Renan Lasada, Asher po natin, Brother Boy Adriano, testimony, Sister Naarni Apostle. IIM San Isidro Worship Service every Sunday at 2 p.m. Ngayon po, ang araw na ito ay magkakaroon po tayo ng nomination for Local Church Council o LCC. Ngayon pong araw na ito, after service po. NCR1, Papaskong Alay, sa darating po na December 9, sa ganap po na alas 9 ng umaga. Ito po ay gaganapin sa IRM, Malanday. Simbang gabi, sa ganap po na alas 7 ng gabi. Ito po ay gaganapin December 18 to December 20 po sa ating pong church. Church Christmas Party o Christmas Tree Offering, December 22, 2023 at 6 p.m. Uy, Christmas party na. Happy Birthday Jesus Offering Sunday Service, December 24, 2023 at 9:30 a.m. Muntalpan Kids Christmas Party at December 28, 2023 at 3 p.m. Ano po tayo dito sa mga bata po, pakisabihan po yung ating pong mga bata, lalo na po yung sa mga tinuturuan po natin ng mga area po. Pero pili po tayo. Thank you po for the flower sponsor, ang Lasada family. Ating po ang pangalapakan. You are all invited to join our cell groups. For cell group schedule, kindly approach our cell leaders. For youth, Brother John, YMO Girls, Sister Cristita, YMO Boys, Brother Renan, kalalakihan, Brother Ray Acosta, kababaihan, Sister Susan Lasada, salam po ay Sister Mary Joy Tuquero. Ngayon naman po ay handa po natin ang ating puso, ang ating pangunawas, nawa, bigyan tayo ng Panginoon ng kaunawaan. Atin na pong tinatawagan ang ating pong magdadala ng God's message ngayong umaga, ating pong Reverend Pastor Emmanuel F. Castro. Okay, good morning po sa inyo. Pwede mo bang mag-request, pwede makahingi ng tubig? Ayan, so salamat po sa Panginoon na tayo po muli ay narito upang mag-aral ng kanyang salita. At mamaya po ay gaganapin po natin yung nomination. And bago po tayo mag-nominate, babasahin ko lang po yung mga sinasabi po mamaya ng saligan para po alam po natin. Ano po? So doon po sa ino-nominate, ako kasi meron po akong botohan sa mga presidente, di ba? Na mga tawag dito per kapisanan. Ako po magsasuggest na kung pwedeng i-stay na lang yung mga presidente doon sa kapisanan para hindi tayo gaanong marami pang gagawin. Kasi magiging conflict, kailangan nyo pang bumoto, magmamadali tayo doon sa mga presidente, kung okay po sa inyo. Kasi nasa naman po yun, dahil ang bumuboto po ng mga presidente, yung mga hindi po yung the whole church, kundi yung by kapisanan po. Kapisanan ng kababaihan, sila po yung magbobotohan. So, yun po yung mangyayari. At pupunan din po natin sa biyaya ni Lord, no? Kung meron pang mga... Kaya po nag-ano ako na dapat nandito lahat eh. Kasi mahirap mag-nominate na wala po dito. Pag dinominate natin, dinilagay ito, mamaya tumanggi, problema po natin yun. Kaya tayo po ay nag-ano po rito kasi yun po talaga yung katungkulan natin. Di man na lang kung sa sarili natin,
Eh tayo mismo, hindi natin alam kung miyembro tayo o hindi. Ano ho? So dapat maging clear sa atin na member ako ng church na ito. Ano po? So yun po yung chinachat ko kagabi na kung maaaring siguro pwede bang humabol yung iba rito na wala, no? Paki-ano na lang po kasi ano pa naman, maaga pa naman. Kailangan po natin yun. Ano, para hindi na shortcut po yung ginagawa po natin kasi kailangan po natin sumunod sa tinatawag na pamantayan ng ating pong iglesia ng ano po, IRM denomination. At meron po tayong mga pamantayan ayon po doon sa saligan. Okay. So, ganun po yung ating gagawin. Ang napagkasunduan po ng LCC na nakaraan, siguro banggitin ko na po, eh meron po tayong binanggit patungkol doon po sa kung paano yung magiging botohan, kung ito ba ay isusulat o kung ito ba ay bubunutin na lang. So, ang napagkasunduan po ay bunutin na lang, no? Pero yung bubunot po doon, syempre, ano po, no? Bata po ang pipiliin natin bumunot. At ipag-pray po natin yun. Para kasi, ang isa sa ano po nun, hindi makakatanggi yung tao dahil kung ano ang pangalan lumitaw doon, ikaw talaga yung pinili ni Lord, ano? So, ganun po yung at the same time, makaka-ano po tayo ng oras. Okay, so, salamat po. At patuloy, narito po tayo. December ano po ngayon? 3. Ayan, unang linggo ng Disyembre. Ang ating pong oras na ito, ano po, ay December 3. At sa saglit lang po yung ano, no? Sa 9 ay pamaskong alay naman. Ano ho? So, mabilis ang panahon, ano? Mabilis lang lumipas yung panahon. Okay, so sa atin, ano ho, yung atas po sa atin, kung atin titignan, ano ho, as a church, as a believer, o mananampalataya, napakahalaga po, no, yung pagkakaugnay natin sa ating Diyos, ano ho, at yung ugnayan po natin, ano, napakahalaga, yung tinatawag na pagpapatuloy po natin sa pananampalataya. Amen. Ang isang pananampalataya ay ito po ay buhay natin, no? Bilang mga tumanggap kay Jesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Sabihin nagkaroon tayo ng connection sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Ano ba yung tawag sa atin ng Bible nung tayo sumampalataya? Ako nag-isip. Okay, ano po tawag sa atin ng Biblia nung tayo sumampalataya? Anak na? Yun, talagang dapat nagre-review po tayo. Parang tulala kayo agad. Ano? Parang simpleng ano lang naman po yun, no? Ang tawag sa atin ng Biblia, anak ng Diyos, doon sa John chapter 1, verse 12, hindi po ako nagkakamali, no? Na ang lahat ng nanalig at tumanggap sa kanya tumanggap sa kanya, binigyan niya ng karapatang maging okay, alam niyo na po ngayon. Okay. So, yun po, no? Ibig sabihin, yung buhay po natin, hindi ordinaryo. Kasi anak tayo ng Diyos at nakaugnay po tayo sa Diyos. At alam niyo po, ang isang magulang at ang isang anak, napakahalaga po yung pangangaral ng isang magulang. Yung pagsasabi ng isang magulang. Yung pagdidisiplina ng isang magulang. Amen. Sino po rito yung magulang na hindi dinidisiplina yung anak? Taas po yung kamay, papagalitan mo. Meron ba rito magulang na hindi dinidisiplina yung anak? O, tanongin ko po ulit. Sino rito yung magulang na dinidisiplina yung anak niya? Taas po ang kamay. Ba't nagtaas po ng kamay si Jan? Wala ka pang pamilya. Okay, taas nga po kamay. Yung mga nanay po, no? O pamilya o tatay, na pinagdidisiplina sa anak. So, majority gano'n naman po, no? Mahirap sa isang magulang na hindi mo didisiplina. Patungkulan ng isang magulang na magbigay ng salita. Actually, salita po ng magulang, mga kapatid. Gusto ko sabihin sa inyo, yung mga bata-bata pa rito, mga bataan. Ang salita ng magulang nyo is a word of wisdom. Why? Dahil yung mga magulang nyo, experiensyado na yan.
At huwag nyo laging sasabihin, kasi naman hindi naman kasi yung panahon nyo, iba yung panahon namin eh. Di ba? Ganun lagi yung reason ng mga kabataan, yung mga magulang ko, sige na, tanggapin na natin, hindi ganito. Pero tandaan po natin, merong standard na sistema sa bahay. Kailangan mong makinig talaga doon sa magulang mo. Or else, pag hindi ka nakinig, ano nangyayari? Kapag hindi nakikinig ang isang anak sa magulang, ano po nangyayari? Napapabuti po ba? Hindi. Karamihan ng mga bata o kabataan ay napapahamak dahil sa hindi pakikinig sa magulang. Di ba pag napahamak nga, ano gagawin ng nanay pag napahamak? Kahit na maling ginawa ng anak, ano gagawin ng magulang? Tinatanggap pa rin. Di ba? Tapos yung anak, yung Nay! Sorry, Nay! Di ba? Okay. So, isa sa mga bataan, no? Sa mga bata, tayo, minsan, pinapaliwala natin yung mga salita. Pero, di natin alam, napakahalaga pala, may kinalaman pala ito sa ating buhay. Ganun din po, pagdating natin sa Diyos, tayo yung mga anak ng Diyos, kailangan po natin yung mensahe na nanggagaling sa Kanya, yung word of wisdom. Dahil yung word of wisdom, it comes from the word of God. At wala nang ibang panggagalingan po. The word of wisdom, it comes from the word of God. Pag sinabing wisdom, napakahalaga po niyan. Ang knowledge, nagigain. Tama po ba? Okay, nagigain natin yung knowledge. Nagkakaroon ka ng kaalaman. Pero yung wisdom, nanggagaling po yan sa Diyos. At doon natin nalalaman, doon natin nagigain through His Word. At kung titignan po natin, itong salita ng Diyos ay may kinalaman talaga sa buong buhay natin, sa buong pagkatao po natin, sa magiging buhay natin sa kasalukuyan sa darating na panahon, ay merong salita ng Diyos na siya kailangan po natin na ito minsan hinahalin tulad ko po ito sa isang mapa. Okay, naalala ko tuloy yung kanta ng ano bang, XP ba yun? Yung mapa. Okay. Mama at papa naman yun, no? Okay. Pero ang galing ng ano niya, no? Mapa, di ba? Guide mo kasi yung magulang mo eh. Di ba? Siya yung mapa mo. Siya yung mag-guide sa'yo para marating mo yung magandang kinabukasan at gusto ng magulang mo na marating mo yung magandang kinabukasan. Di ba? Okay. Sa atin naman po, ito yung mapa natin sa buhay. Kasi merong pinangako ang Diyos na tinatawag na blessed life. At ang gusto nga ng Diyos na mangyari sa atin, tingnan niyo yung purpose ng Diyos na ang gusto niya, pagpalain na tayo para maging, magpapala tayo sa iba. At sabi niya, you are blessed to become a blessing. At yun yung plano ng Diyos. Sa bawat isa sa atin, yun yung gusto ng Diyos. Masarap po ba na maging blessing sa iba? Masarap po ba na yung buhay natin ay talagang pinapatalo ng Diyos yung pagpapala? Talagang yung buhay natin na mabago. Sino po rito yung gusto may pagbabagong mangyari sa buhay niya? Okay, taas nga po kamay. Tayong lahat, no? Ako na yung unang nakataas eh. Di ba lahat naman po ng tao, nobody's perfect, sabi nga. Pero ang kailangan sa tao, yung tinatawag na, magkaroon ng tinatawag na transformation. Okay. So sa transformation ng tao, nung tayo ay tawagin ng Diyos, we are sinners. Tayo ay mga makasalanan dahil doon sa ating naging uri ng ating buhay. Bata ka pa lang, hinubog ka na ng mundo. And yet, nung tayo ay makakilala sa Panginoon, nagkaroon ng tinatawag na magandang plano ang Diyos. Naugnay tayo sa Kanya at meron kayong planong nais matupad ng Diyos sa buhay natin. At yung plano na yon, tandaan po natin, kapag hindi natin tinignan, kapag hindi natin inalam, kapag hindi natin pinakinggan ang salita ng Diyos, hindi natin maabot yon. Okay? So kaya nga, kung titignan niyo po, way back doon sa mga istorya o history ng Israel. Di ba? Nung sila ay ilabas doon, binigyan sila ng
Di ba? Kinapit na sa 10 utos, di ba? Dala-dala nila yun kasi kahit saan sila magpunta. Kasi to remind them na para maalala hindi nila makaligtaan kung ano yung pinagagawa ng Diyos. Kasi ang tao malilimot eh. Di ba? Ang tao, minsan binilinan mo, mamaya-maya lang nakalimutan na yung billing. Di ba? Yung mga Israelita, ganun din. Kaya pinapadala ng Diyos yung kanyang salita. In fact, yung salita ng Diyos, pinapatali pa nga niya dito sa ano eh. Di ba? Pag binasa mo yung Old Testament, pinapalagay niya pa nga sa hamba ng pintuan. Anong dahilan? Para ma-memorize mo, para laging magre-remind sa'yo. Kasi napakahalaga ng utos ng Diyos. At yun din po, yung nangyayari, okay, sa panahon po natin, na yung utos ng Diyos, hindi po yan nababaliwalain. Dahil kahit na sabihin natin may Old Testament at New Testament, ang Bible po ay isang buong Biblia na kailangan po ng tao. Okay, so sa umaga po ito po yung ating pag-aaralan at ating titignan. Actually, nung sa Calcap, no, nagturo ako doon sa awit, ano? At ito rin po yung ating pag-aaralan. Gusto ko pong ituloy-tuloy ito para mas ma-emphasize po yung kahalagahan ng salita ng Diyos. Atin pong buksan ang ating mga Biblia. Sige po, tayo po lahat ay tumayo para sa paggalang sa pagbasa ng salita ng Panginoon. Atin pong buksan ang ating mga Biblia sa aklat ng awit. Yan. Awit 119, verse 9 to 16. Ulitin ko po, awit 119, verse 9 to 16. Okay, nakita niyo na po ba? O Psalms 119, verse 9 to 16. Ganito po ang sinasabi. Paano ba iingatang maging wagas yung buhay ng binata sa kanyang kabataan? Ang tugon ay, sumunod siya sa banal mong kautusan. Buong puso ang hangad ko na ikaw ay paglingkuran. Sa pagsunod sa utos mo, huwag mo akong babayaan. Ang banal mong kautusay sa puso ko ay ingatan upang hindi magkasala laban sa iyo kailanman. Pupurihin kita, Yahweh, ikaw ay aking pupurihin. Ang lahat ng tuntunin mo ay ituro mo sa akin. Ang lahat mong mga utos na sa akin binigay, palagi kong uusanin, malakas kong isisigaw. Nagagalak na susundin yaong iyong kautusan, higit pa sa pagkagalak na dulot ng kayamanan. Ako'y laging mag-aaral sa lahat ng tuntunin mo upang aking maunawa, magbubulay-bulay ako. Sa bigay mong kautusay lubos akong nalulugod. Iingatan sa puso ko upang iyo'y di malimot. Pinagpala ng Diyos ang kanyang mga salita. Tayo po'y sumandaling manalangin, Panginoon, sa aming pag-aaral sa umaga po ito. Pagpalain mo po kami. Linisin mo po ng iyong banal na dugo, Panginoon Jesus, ang aming puso. At gawin kami karapat-dapat, ihanda mo po ang aming puso sa pakikinig ng iyong salita. At dalangin po namin na itimo mo po ito sa aming mga pusong espiritual upang ang mga salita mo ay maukit sa aming puso, maisabuhay po namin, magawa po namin ito, masunod ng buong puso. Pangunahan mo po kami at pagpalain mo po ang aming pag-aaral nito sa gabay ng iyong banal na Espiritu. Sa pangalan ng aming Panginoon Jesus, Amen. Amen. Pwede na po kayo maupo. Okay, so yung ating pong binasa, dito po sa aklat ng awit ng chapter 190, kung titignan po natin, pag binasa mo to, tinalakay dito yung kautusan, ano mo? So mahaba po to, pero makikita mo na yung lahat ng tinatalakay, may emphasis, may bigay diin doon sa, ano po, kautusan o salita ng Diyos. Okay. At yung author po nito is unknown, no? Hindi kilala, pero ito po ay nababanggit din, no? Ni Haring David. May mga portion po ito na nabanggit ni Haring David. Yan.
So kung titignan natin, ayon sa mga ay yung pagsulat po nito, yung nagsulat po nito, talagang binigyan niya ng halaga yung kautusan, doon sa kanyang pagkakasulat. Yan, makikita po natin dito, doon sa binasa natin pong talata, merong question ibinigay. Ang sabi niya, paano ba iingatang maging wagas yung buhay? Kasi yun yung kailangan, ang hinihingi ng Diyos ay buhay na matuwid, buhay na may kabanalan. At kung titingnan po natin, yung buhay natin dito sa mundo, habang tayo nabubuhay, ang daming mga impluwensya. Di ba? Ang daming nakaka-impluwensya. Sa panahon nila, marami na nakaka-impluwensya sa kanila. Mas lalo na ngayon, high-tech masyado. Di ba? Okay, lahat yata ng tao meron ng, di ba? Cellphone. Bata, may cellphone. Bata, 2 years old, nag-i-scroll na ng mas magaling pa sa nanay. Di ba? So yung technology napakataas, at kung titignan natin yung technology napakabilis, kasabay ng technology ay yung tinatawag na pagbagsak ng tinatawag na yung moralidad ng isang tao. Yan. Ako po sa totoo lang, hindi ako mahilig magpo-post sa Facebook ano man yung nararamdaman ko. Ano man yung nangyayari. Hindi ako mahilig magpo-post sa Facebook. Pero may mga tao na ang buhay nila araw-araw nasa Facebook. Di ba? Tapos, kukuha ng caption para lang yung okay naman kung word of God, okay naman kung word of encouragement. Pero majority na makikita mo sa internet, sa Facebook, yung mga tawag dito, minsan mga sama ng loob, di ba? Minsan pang tawag dito, mga words na wala ka namang kapupulutan. So, mga ganun, nakukondisyon yung utak ng tao. Minsan ang babaw ng mga dahilan, di ba? Okay, minsan pag-aaway, minsan tawag dito? Pagpaparinig, di ba? Okay, so, kung titignan natin, buhay ngayon ng tao, nasa tawag dito, nasa social media na. Okay, so ang epekto nito, ang daming impluwensya, ng mundo na ginagawa sa buhay ng tao. At kung titingnan natin, yung mga bagay na ginagawa ng tao, taliwas, o hindi naman angkop sa salita ng Diyos, ay matatawag po natin kasalanan. Ulitin ko Sabihin, pag hindi nakaangkop, di ba? Doon sa salita ng Diyos, ang tawag po doon, kasalanan. Kailangan na lahat ng ating gagawin, nakaangkop talaga sa salita ng Diyos. Dahil may pamantayan tayo sinusunod. At kapag ang pamantayan hindi natin sunod, kumuha tayo ng ibang pamantayan, nagiging problema po sa atin yon. At yung pamantayan na yun na kinukuha natin everyday sa mundo, ay nagkakaroon ng impluwensya sa buhay natin. Una, maliit lang yan. Pero kapag inalagaan mo yan, nag-grow yan. Hanggang sa patindi na ng patindi, influence sa'yo ng mundo. At ang buhay mo ngayon, di ba, bilang Kristiyano ay nagiging serye na. Di ba? Pati yung mga katulad niyan, social media. Ang nakikita ko po sa social media, yung breakup nila, di ba, Katniel. Di ba, lahat apektado. Yung Katniel. Ako, hindi ko alam kung pinag-breakupan nila. Di ba? Sabi ko lang pinag-break kasi hindi ako mahilig sa yung mga tawag dito. Okay. So mga gano'n, hindi ko lang alam. Siguro yung dito, iba, in dun sa ng Katniel. Okay. So sa madaling salita, laki ng influence. Di ba? Okay. So nakaka-epekto. Bakit nakaka-epekto? Kasi yun na yung buhay ng tao Di ba? Kung totoo sa inyong mga fans, sigurado may umiiyak Di ba? May umiiyak. Baka nga may gusto kong mag-suicide sa pag-break up lang nung hindi naman sila yung pero sila yung apektado. Okay, kasi bakit? Influence ng mundo na inadapt ng tao hanggang sa ito ay tumindi at lumago. Okay, ito ngayon nangyayari. The more na na-influensyahan tayo ng mundo,
nagiging kaunti na yung oras natin sa salita ng Diyos. Bumababaw na rin yung tinatawag na kagustuhan natin o yung tinatawag na sigla at saya pagdating sa salita ng Diyos. Kaya nga, alam niyo sa church ngayon, nahirap magpatupad eh. Kahit pabasa mo lang yung Biblia, ang daming reason. Di ba? Pagawin mo lang ng devotion, ang daming tanong. Di ba? Pati devotion pa lang ngayon, question na. Kaya nga mag-iisip eh, ang devotion ba kailangan question eh? Dahil ito yung everyday life mo. Di ba? Ito ay feeding. No? Tingnan niyo yung mundo. Dati hindi ko naririnig sa church yun. Di ba? Pag tinuturo yan ng pastor, walang question. Pero may nakakalungkot, di ba? Even yung daming question, bakit kailangan pa ito? Talagang kailangan naman. Di ba? At kung gagawin, ang daming reason minsan. Di ba? Busy sa ganito, busy sa ganyan. At parang wala ng time. Sabi ko nga, may 24 hours sa loob ng isang araw. Tataka ako bakit ubos yung 24 hours, sobrang busy ng tao. Sa madaling salita, kung titignan po natin, yung mundo ng Kristiyano, pinapasok na talaga ng influence ng ano po? Mundo. At kung tayo ay mag-e-evaluate sa ngayon, ano yung mas malakas sa mga churches ngayon? Impluensya ng Biblia o impluensya ng mundo? Honestly speaking. Sa totoo lang po, kung percentage titignan po natin, sigurado mababa yung ano. Ibig sabihin, ganun nagsasubside, no? Yung spiritual na kalagayan ng isang tao. Why? Kasi yung connection niya sa salita ng Diyos ay nawawalan siya ng interes at napupunta sa mundo. At kung ikaw ay nakakaramdam ng gano'n, tinatamad ka ng basa, pero kapag ikaw ay nag-scroll, gumamit ng internet, kaya mo mula umaga hanggang gabi, mag-overtime ka pa. Tama o hindi? Di ba? Ganun nangyari. Pero sa Biblia, pag nagbabasa ka, tingnan nyo ano yung nangyari. O di pa lang binabasa mo, ano yung nangyari sa mata mo. Naandun ka na. Di ba? Yung, minsan, kung di-devotion ka, parang gusto mo madaliin. Okay. So, yun yung problema, no? Pinapakita ko lang po dito, yung, ibig sabihin, yung tao nakapokus na dito sa mundo, at yung buhay niya na dapat niyang pagtuunan ng pansin ay hindi na nabibigyan ng maayos na oras, panahon at pagkakataon. Amen. Okay. So, kaya po, kung titingnan po natin, ang salita ng Diyos laging in. Why? Kasi ang pinag-uusapan lang naman dyan, di ba? Kasalanan tsaka kabanalan. Everyday meron po yun, tama? Hindi mawawala sa mundo yun. Kaya yung salita ng Diyos laging in yan. Kasi bakit? Everyday, dalawang bagay pinag-uusapan. Kasalanan o kabanalan. Okay. Kung ang mundo ang magtuturo, saan ka mag-develop? Hindi sa kabanalan. Sa kasalanan ka, hatakin yan. Pero kung everyday, mahuhubog ka ng salita ng Diyos, sa kabanalan ka niyan, dadalhin. Okay. So, tingnan po natin ito ating pag-aaral. Daldal ako ng daldal. Ano po? Okay. So, ang ating pong pag-aaral, pinamagatan po, my heart needs your word. Ano po sa Tagalog yan? Tagalogin po natin. Ang aking puso. Okay. Okay, isang word po na lang. Kailangan ng puso ko ang iyong salita. Okay. So, yan po yung nilagay kong topic para makita natin yung needs talaga, no? Ng ating buhay. Pag sinabing kailangan ng puso ko ang iyong salita, kailangan ng puso ko ang iyong salita, yung puso kasi natin, meron tayong spiritual heart. Ano ho? At ang salita ng Diyos ay, ano po yan? Spiritual po yan eh. Di ba? Sinasabi ng Bible. So, ang kopang salita ng Diyos sa iyong puso. Pusong spiritual. In fact, ang disenyo ng Diyos sa tao ay ganon. Amen. Hindi yung mundo ang fit sa pusong spiritual ng tao. Alam mo? Kundi, ang fit sa puso ng tao is the Word of
God. Okay. Bakit ngayon, eto, sasagutin po natin isa-isa. Bakit ngayon nakakaramdam yung tao ng parang wala na siyang gana doon sa pagbabasa? Alam niyo kung bakit? Meron pa alam na dahilan? Dahil ang puso natin, meron ng ibang laman. The moment na may laman na ibang puso mo, iba yung pakiramdam mo. Parang ganito na lang yan. Ano, kung ito yung mga bagay sa mundo, nakalagay na yan sa puso mo. Ito nga yung salita ng Diyos. Kaya hindi mo maramdaman. Kaya yung pakiramdam mo, iba. Bakit masaya ka sa mga bagay sa mundo? Pero samantalang sa salita ng Diyos, wala kang gana. Ayun po. Kailangan talaga, makita natin yung mga bagay na mahalaga na kailangan natin iayos. Dito po makikita natin, ginamit yung term, paano ba ingatan maging wagas yaong buhay ng binata sa kanyang kabataan. Ginamit yung word na kabataan. Kasi alam nyo, sa kabataan kasi, maraming impluensya yan. Dahil bata pa siya, di ba? Ang daming impluensya sa mundo, kaya nga habang nagpipinatilyo, ang dami ng, di ba? Ang dami ng gustong alamin sa mundo. Alam mo? Ang dami ng gustong bagay na gawin. Di ba? Samantalang, kung titignan natin, kung parang sa salita ng Diyos, tuturuan ka niya kung ano yung tama. Kaya nga yung kabataan, ito yung madalas talagang nag-a-absorb ng malakas sa mga bagay sa mundo. Kapag ang kabataan, sa panahon ng kabataan, na-absorb mo yan, dadalhin mo talaga yan sa buhay mo. Kaya, kailangan na makita natin yung kahalagahan nito na ito yung panahon na kailangan itama kung ano yung laman ng ating puso. Kung titignan ka ng Diyos sa sandaling ito, bawat isa sa atin, ano kaya yung laman ng puso natin? Tayo nakakaalam. Ano po? So, kung may mga bagay na hindi ayos, kung may mga bagay na nasa mundo, laman ng puso natin, ang kailangan po natin dyan, alisin din sa puso natin, iayos yung puso natin. Dalawang bagay po yung ating titignan dito po sa ating pag-aaral, sa ating topic o title na My Heart Needs Your Word. First is, the Word of God will shape the human heart. The Word of God will shape the human heart. Ang salita ng Diyos, ang siyang humuhubog sa puso ng isang tao. Okay. Tandaan po natin, dalawa, yung tinutukoy ko kanina, yung tinatalakay natin, dalawang bagay lang ang humuhubog sa puso mo. Salita ng Diyos o impluensya ng mundo. Okay. So, kailangan magamot po natin yan. Kasi, yung ating faith, magde-deteriorate po yan. Hanggang sa dumating yung panahon, oo, nagsisimba ka, pero yung sigla at saya, wala. Nagsisimba ka parang regular na lang. Dahil kailangan mo magsimba, di ba? Dahil kailangan mo magsimba, nakasanayan mo na. Ang tawag doon, pag naka-condition ka na gano'n, ang tawag po doon, traditional. Yung taong traditional, nasanay lang siya. Pero hindi po gano'n ang disenyo ng Diyos sa church. Sa church po, pagdating mo sa simbahan, ang minimit po natin si Lord. Dapat andoon yung uhaw natin sa ating puso. Ano? Sabi nga nung nagme-message siya si Reggie Santiago, yung mga naka-attend ng sabi niya yung mga Christian ngayon, sabi niya, pagdadalo sa church, di ba, ang haba ng oras sa mundo, 6 days ka nasa mundo, pagdating sa loob ng church, naiinip pa. Tapos titingin kay pastor. Okay. So, pinapakinggan si pastor. Titingin ako kay pastor. Okay. Totoo nga naman, di ba? Parang bakit? Di ba? Hindi makatagal. Di ba? Parang baliktad na yung nangyayari. Parang pag nasa loob ka ng church, parang sinisilihan yung patingin. Parang gusto mo lang umalis. Why? Ba't gano'n na yung pakiramdam mo? Bakit? Yung church ngayon ay
boring na. Bakit yung church ngayon ay nakakainip na? Samantalang sabi mo, ikaw ay anak ng Diyos. Diba? Sino ba yung minimit mo sa loob ng church? Si Lord. Yung Ama mo. Yung Ama natin. Diba? Parang kung titignan po natin, ano na nangyari sa atin? Baka tayo na yung tinutukoy doon sa alibughang anak. Diba? Wala na pala tayo doon sa bahay. Iba na yung mundo natin kasi ini-influensya ng mundo. Dapat hindi ganun yung pakiramdam eh. Dapat pagpasok mo sa church, masaya ka eh. Di ba? Dapat andun yung kagalakan mo na magpuri. Why? The problem is yung shape ng puso natin, hindi na tama. Dahil ang umuhubog sa puso ng tao ngayon, karamihan po yung gawa ng mundo. Okay. Ito ba? Akala ko mababa yung battery. Akala ko lobat na. Okay, sabi niya po rito, no? The Word of God will shape the human heart. Hinuhubog nito ang ating puso. Saan po? Pakiclick nga. Saan po hinuhubog? Nababasa niyo po ba? Pakibasa niyo nga po. Yung Tagalog. Yung unang linya po. Hinuhubog nito ang ating puso sa kapangyarihan at kadahilan. Okay. Handaan po natin, standard yung Word of God. Pagkasalanan, kasalanan. Walang reason. Hindi katulad sa Kristiyano, kasi si kaya ako naging ganun eh. Kasi si walang reason. Kapag mali ka talaga sa Bible. Kapag may kasalanan, kasalanan mo talaga yon. Na? Huwag ka nang gumawa ng alibay, huwag ka nang gumawa ng paraan para maituro yung iba. In fact, hindi ka makokorek ng Diyos kapag hindi mo hinaharap yung kasalanan mo. Kung may kasalanan ka, aminin mo. Di ba? Kasi alam nyo, sa tao, hindi mag-grow ang isang tao, isang Kristiyano, na hindi ka marunong umamin sa pagkakamali mo. At doon sa pagkakamali mo, gagawa ka ng paraan para masisi yung ibang tao. Mas bumibigat yung kasalanan mo nun. Why? Kasi, ikaw yung may gawa nun, ikaw yung may kasalanan, pero ibang tao yung dinadamay mo, nagsasuffer sa iyo. Mas dumodoble yung kasalanan mo nun. Ganun po yung mundo ating ginagalawan ngayon. Tignan niyo yung buhay ng nasa paligid po natin. Di ba maraming tao ayaw umamin? Di ba? Alam niyo po, mahirap po yun, Buti na lang kami, tinuruan kami ng magulang namin na kapag mali talaga. Pag mali ka, hindi ka ito-tolerate. Pag mali ka, iko-correct ka. Which is good. Why? Kasi pag laki mo, tama yung iyong attitude. Subukan niyo yung bata, hindi niyo kino-correct. Pag laki niyan, ang dami niyang maling gagawin. Sino yung mapupulaan? Kanino bang anak to? Di ba? Yung anak mo gawa, pero ikaw damay. Why? Kasi ang laki dapat, ikaw yung may influensya talaga dyan. Lumaki siya, dapat tinuruan mo siya. Okay, ganun po yung Diyos. Bakit andyan yung kanyang salita? Kasi sa pananampalataya natin, kailangan natin mag-grow. Or else, ang mundo, ang huhubog sa puso ng bawat isa po sa atin. At ang paghubog ng Diyos sa ating puso ay yung tama, yung katwiran at kabanalan. Actually, yung katwiran at kabanalan is the image of God sa ating mga tao na kanyang nilikha. We are created in the image and likeness of God. Kaya nga yung talagang totoo katangian po natin ay katwiran at kabanalan ayon sa wangis ng Diyos. Itong Biblia ngayon, itong salita ng Diyos, doon tayo sinishape. Pinabalik niya yung na-distort, yung nawasak na image ng tao na winasak ng kasalanan. Yun po yung nagwawasak. Sa image ng isang tao, ng isang Kristiyano. Kaya gumagawa ng parang sa Satanas. Palitunay natin hindi na natin makita. At maging ibang anyo na tayo. Yung anyo na gusto ng mundo. Kaya nga tignan niyo po, Even sa church, di ba? May mga kaguluhan.
may hindi pagkakasundo, minsan may awayan, minsan may siraan. Hindi po nawawala dyan ang marites. Alam ko, laging present. Okay, hindi nawawala yan eh. Kung titignan natin, ito yung mga bagay na kailangan nating alisin. At mawawala yan, hindi natin yung kahit tanggalin sa ating sariling paraan. Alam nyo, kailangan alam nyo, parang sisilsilin mo. Kasi kasalanan kumakapit na matindi. Salita ng Diyos ang kailangan natin. At sa pamamagitan ng salita ng Diyos, inaalis niya, binabakbak niya yung mga sistema o ugaling nakasanayan, impluwensya ng mundo na nakasanayan po natin. Hello? When was the last time na ikaw ay nagbasa, nagdili-dili, nag-aral na mabuti, at sinagawa mo yung salita ng Diyos? Ikaw po yung nakakaalam ng sarili mo. Okay. Nakakasunod po ba tayo? Actually, pag nag-message po ako, mababaw lang naman eh. Di ba? Kasi gusto ko, ma-reach ko yung aking mga audience. Pero syempre, kailangan nating ilagay yung tinatawag na yung theology ng Word of God, gaano pa kahalaga ito sa buhay natin, kailangan natin matalakay. Tawag dito, na mas ma-equip tayo, mas maunawaan po natin. So, yan po yung paghubog. Saan po? Pakibasa, katwiran at? Okay. So, sumunod, pakibasa nga po. Ayan. Kailangan meron kayong participation. Pakibasa ulit. Inaalis nito ang impluwensya ng kasamaan sa buhay ng tao. Yan. Inaalis nito ang impluwensya ng kasamaan sa buhay ng tao. Yan yung trabaho ng salita ng Diyos. Pilit kang dinadala ng Diyos sa kanyang salita. Kasi bakit? Kasi nahahatak ka na ng mundo. Pero ang napakabuti ng Diyos kasi yung biyaya ng Diyos, umaakay sabi sa Biblia na po. Yun daw biyaya ng Diyos ang umaakay sa atin para talikuran yung kasalanan at tayo yung magbalik loob sa Diyos. Hindi natin kayang gawin yun sa ating sarili. Pero yun ay biyaya ng Diyos. At sa pamamagitan ng kanyang salita, nangyayari po yun. Amen. Nangyayari po yun. Parang ganito po. Kapag po ba kayo may sakit at kayo pumunta sa doktor, nagpa-check up. Halimbawa, ano yung sakit niyo na marami? Ubo, di ba? Ubo. Kapag ka inuubo, pumunta ka sa doktor. Ang doktor, ang tawag dito, idadiagnose ka niya, di ba? Titignan. O, sige. Alam mo yung likod mo. Hinga ng malalim. O, sige. Exhale. O, hinga uli ng malalim. Tapos, gagawa ng description. Pwede yung description na reseta. Okay. O, sasabihin ng doktor, o, sige, ito yung bilhin mo. Ano gagawin mo ngayon? Pupunta ka na? Butika. Bibili ka na? Gamot. Sino po rito sa inyo yung gano'n, no? Bumili ka ng gamot. Tapos, halimbawa, tableta ang gamot. Kinuha mo yung tableta. Pinilas mo. Tapos, hinawakan mo yung tableta, sinabi mo, gagaling ako. Gagaling ako. Gagaling ako. Gagaling ka kaya? Pag tinitigan mo lang. Gagaling ka? Sino rin yung gumaling, tinitigan lang? Magpapaturo ako sa inyo. Okay. Okay. Tama ba yun, ginawa niya? Gagaling ba siya? Hindi. Ano dapat niyang gawin? Okay. Di ba? Yung gamot kasi iniinom. I-detect siya sa loob. At mula doon, sa pag-inom mo, yung bisa ng gamot ay mag-work sa iyong katawan, gagaloy sa iyong katawan, at yung sakit mo, gagamutin niya. The same sa salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos, parang ganito lang katumbas niyan eh. Yung sa titik, binasa mo lang yan. Pero hindi mo siya in-apply. Kasi ang Word of God, ilalagay mo saan? Sa loob mo. Saan mo nakalagay yung puso mo? Saan nakalagay yung puso nyo? Meron ba kayong pusong nakita nasa labas?
Di ba? Ang puso ng tao nasa loob. Nasa sentro ng ating pagkatao. Yung spiritual natin, yung sentro ng ating pagkatao. At to sa sentro ng ating pagkatao, yung spiritual na impluensya ng mundo pumapasok sa ating katawan. Nagkukos ng tinatawag na sakit na spiritual. Kaya yung ugali mo nababago. Kaya yung pananaw mo naiiba. Kaya yung gawin mo naiiba, nagiging masama ka. Why? Kasi meron kang sakit na spiritual, yung impluensya ng mundo. Ano yung magiging gamot doon? Diba? Sino po yung doktor po natin? Doktor ng Kristiyano, sino? Si God. Amen. Pag lumapit ka sa Diyos na meron kang sakit na spiritual, pagagalingin ka ba ng Diyos o hindi? Gusto ng Diyos pagalingin ka. Tama? Ang tanong, ikaw ba gustong gumaling? Parang humina yung amen. Parang yung amen, hiyang-hiya. No? Ikaw ba gusto mong gumaling? Amen! Okay, kung gusto mong gumaling, ano yung ibibigay sa iyo ni Lord para gumaling ka? Nagamot. Ano yung ibibigay ni Lord na gamot para gumaling ka? Salita niya. Word of God. Dahil yung Word of God, ang siyang bumabago, may kapangyarihan, sabi niya ng Biblia, na mag-work sa buhay mo. Kung ang salita ng Diyos, gumagano-ganon lang, tinitigan mo lang, hindi ka mababago. Kung ang salita ng Diyos, hawak-hawak mo lang, hindi ka mababago. Katulad ng ilang gamot, kung tinitigan mo, hindi mababago, hindi ka gagaling. Ganyan din ang salita. Kung babasahin mo lang, hindi mo ipapasok sa loob ng pagkatao mo, hindi maaayos yung buhay mo. Aayos lang yung buhay mo, gagaling ka lang, mababago lang yung buhay mo kapag ang salita ng Diyos ay ipinasok mo sa loob ng iyong puso. Kasi ang problema po natin, nasa puso natin. Yung shape ng puso natin, iba na. Mundo na ang nag-shape sa buhay mo, pero tanggap mo na. Kaya tingnan mo, di ba? Anytime, pumuntay ka man o hindi, wala kang nararamdaman, okay lang. Di ba? Kahit isang buwan na hindi matin, okay lang. Di okay yun. Mga kapatid, isang araw nga kung wala ka ng kayo, di okay yun. Kasi nga lang, di mo na maramdaman, di ba? Okay, yung mahirap doon, malalala pala yung sakit mo. Okay. So, tingnan po natin. Pakibasa po yung pangalawa, mga kapatid. Binabalik nito ang tao sa kanyang tunay na anyo. Okay, binabalik nito ang tao sa kanyang tunay na anyo. Ano yung anyo natin? Ayon sa wakis ng Diyos, yung katwiran at Kabanalan. katwiran at kabanalan. Minsan, salita ng Diyos, parang pag-direct natin, ordinaryong salita, ordinaryong kwento. Minsan, mas gusto mo pang basahin yung mga memes. Di ba? Kay Catherine, sigurado may nagbasa ng Catherine. Inaaral nila di ba? Nag-devotion niya. Sigurado nag-devotion kay Catherine tsaka kay Catherine, di ba? Di ba? Tapos influensyado ng may iyak na cry pa yan. Pero yung si Lord, hindi man lang inaral. Okay. Ganyan na po ang mundo ngayon. Ang daming kaagaw ng salita ng Diyos. Pero yung kaagaw ng salita ng Diyos, pag tinitake po natin, magdudulot po ng sakit at magiging dahilan din para yung buhay mo ay mawasak. Okay. So, binabalik nito ang tao sa kanyang tunay na anyo ayon sa wangis ng Diyos. May mga nilagay po akong verse dyan, mga basic chords. naging music, basic na mga tawag dito, verse. Okay, yung awit chapter 1, verse 1 to 3, tingnan nga po natin. Baybayin lang po natin to. Paborito ko po itong binabase. Sabi niya doon, mapalad ang taong hindi naaakit niyong masama upang sundan niya ang kanilang bayot maling halimbawa. Hindi sumasama sa sino mang taong ang laging adhikay pagtawanan lamang at hamak-hamakin ng Diyos na dakila. Okay, ito yung buhay niya. Verse 2. Nagagalak siyang laging magsaliksik ng banal na aral
Ang utos ni Yahweh, siyang binubulay sa gabi, araw. Ang katulad niya isang punong kahoy sa tabing batisan. Sariwa ang dahot, laging namumunga sa kapanahunan. At anumang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay. Ano yung sinabi doon sa huling salita? At anumang gawin ay nakatitiyak na tatagumpay. Ano po yung kalaban ng Kristiyano? Kasalanan. Ano yung kalaban po natin? Yung impluensya ng mundo. Kailangan ba nating magtagumpay dyan? Yes. Dahil pag hindi tayo nagtagumpay dyan, hahatakin tayo ng mundo. Hindi tayo magagamit ni Lord. Ano po? So, ano yung sikreto ng tao? Bakit niya napagtatagumpay ngayon? Hindi na siya naaakit. Hindi na siya nai-influensyahan. Ano yung sikreto niya? Saan siya nagbababad? Sa Facebook? Sa internet? Sa YouTube? Hindi, di ba? Specifically sinabi, nagagalak siya, verse 2, nagagalak siyang laging magsaliksik ng banal na aral. Doon siya tumatambay. Hello, mga kapatid, kung meron pa magandang tambayan, yung salita ng Diyos. Amen? Okay, dapat maging tambay po tayo. Amen? Yung tambay na to, pagiging tambay na to, mabuti. Hindi yung tambay sa kanto, ha? Sabi ni Pastor, maging tambay daw tayo. Lakad na natin yung lamesa. Ilabas na ang tagway. Hindi yun. Ano, lilinawin ko. Tatambayan mo. Kasi pag sinabing tambay, nananatili yan doon. Diba? Nag-i-stay. Yung Word of God, dapat manatili tayo doon. Amen. At habang ikaw ay nananatili, tutulungan ka niyan, ma-overcome mo yung kasalanan. Tutulungan ka niyan, mawala yung nasa mo sa mundo at mapunta sa salita ng Diyos. Mababago, babaguhin yan yung sistema ng buhay mo dati. Adik ka sa agawa ng mundo. Hook na hook ka niyan. Babaguhin niya ngayon. Yung pagbababad mo sa salita ng Diyos, i-divert ni Lord sa pagmamahal sa Kanya. Mas mamahalin mo ngayon ng Diyos. Mas susundin mo ngayon ng Diyos. Bakit? Dahil doon sa Kanyang salitang nananatili sa puso mo. Amen. Hello. Ang kapatid, ito yung kailangan talaga. Awit 119.105. Sino nakaka-memorize niyan? Okay. Basic po yan. Thy word I have hid in my heart. Tama po ba? Hindi. Thy word is a lamp unto my feet. Thy word is a lamp unto my feet and the light unto my path. Salita mo ay isang tanglaw na sa akin ay patnubay, liwanag na tumatanglaw sa landas kong lalakaran. Kaya naman titingnan po natin kapag ang salita ng Diyos nilagay po sa puso mo, nililiwanagan niya yung dilim sa puso mo. Nililiwanagan niya yung kasalanan. Ikaw ngayon, habang ikaw, tingnan mo, pagbabad ka sa mundo, hindi mo nakikita yung kasalanan. Nabubulag ka kasi. Na-enjoy mo kasi kasalanan. Pero kapag ikaw nagbabad sa salita ng Diyos, papakita niya yung mga kasalanan sa buhay mo. Why? Kasi iniilawan ka ng salita ng Diyos at mula doon sa liwanag ng salita ng Diyos, nakikita mo ang kasalanan doon sa buhay mo at yung kasalanan mo na yon, pinapakita niya para yung kasalanan mo na yon, isuko mo sa Kanya at layuan mo na ang kasalanan yun. Hello? Yun po yung salita ng Diyos. Kaya ginamit yung light. Kasi yung light po, tandaan po natin, nag-expose ang liwanag. Tama? Kung papatayin natin yung ilaw, magkakakita ba tayo dito? Subukan kaya natin. Di ba? Lalo na paggabi. Di ba? Pag walang ilaw dito, magkakabanggaan tayo dito pag naglakad tayo. Pag binuksan mo, makikita mo. Di ba? Kasi specifically makikita mo may liwanag. At yung liwanag, nagbibigay po ng direksyon. Amen. Okay. Ako po, driver po ako. Ayokong tatakbo ako na walang ilaw. Lalo na parteng madilim. Isang ilaw lang na, ang hirap na mag-drive eh. Kung dalawang ilaw pa kaya, headlight, wala. Di ba? Kasi, hindi ko alam kung ano yung aabutin ko kung walang ilaw.
Kasi yung ilaw ang nagsasabi kung ano yung direksyon na patutunguhan mo. Ganon din po ang salita ng Diyos. Nililiwanagan niya tayo. Iniilawan niya yung buhay natin. Naliliwanagan tayo. At nakakalakad tayo patungo sa tama. Sa kalooban ng Diyos. Joshua 1:8, pakirecite. O, pakirecite po. Please lang, oh. Please. Joshua 1:8. Wag. Ano sabi doon? Wag mo. Parang iba-iba po kayo ng version. Wag mo kaliligtaan. Ano po yung slot? Basahin. Ha? Hasain. Okay. Wag mo kaliligtaan basahin ang aklat na yaon. Dili-dilihin mo yun araw at ano sinabi niya dito dun sa taong blessed? Dili-dili, pinupulay niya yung salita ng Diyos araw at yung description ng araw at gabi. Di ba? Ikaw nga, minsan araw na lang, ayaw mo pa. Di ba? Okay, ang totoo nga dyan, araw at gabi. Sabihin, pag sinabi ginamit po yung araw at gabi, consistent po yun. Tuloy-tuloy ang ibig ko sabihin nun. Ano? Okay. Sumunod na verse. Ano po yung pangako din yan? Sa gayon, giginhawa ka at same dun sa pangako kanina. Kasi bakit? Pareho kasi sila ng ginawa. Di ba? Okay. So, tingnan po natin sa Santiago. Punta tayo. Okay. Yan. Ano po sabi yan? Pakibasa nyo nga po sa participation ng audience. Yung po sa Santiago 1:22-25. Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Dinadaya ninyo ang inyong sarili. Di ba? Sige, tuloy niyo po. Umarap sa salamin. At agad nalilimutan na ang sarili. Tuloy niyo po. Ngunit ang tao nagsasaliksik at nagpapatuloy sa pagsunod sa mapusaro, alam na nagpapalaya sa tao at pagpapalaya sa lahat ng kanyang gawain. Kaya ang tao gumagawa hindi nakikinig lamang at pagkatapos na ay nakakalimutan. ano yung pinakadulo po? Pagkatapos na nakakalimutan. Sige po, tuloy niyo pa po. Meron pa po yan. Hanggang 25 po eh. 25 na po yun, Pastor. Ano sabi po dyan? Ang taong nagsasaliksik at nagpapatuloy sa pagsunod sa kautusan, dahil ganap na nagpapalaya sa tao ang pagpapalaya ng Diyos sa lahat ng kanyang gawain. Okay, so salamat po. Ano po sabi doon? Pagpapalain sa lahat ng kanyang gawain. Pag pinagpala ka ng Diyos, pagkatagumpayin ka ba? Yes. Same lang din po yan. Ano yung ini-insist po doon? Huwag ka lang puro kinig. Huwag ka lang puro titig sa gamot. Ano sabi niya? I-apply mo. Di ba? Ano sinabi doon na word? Yung taong nakikinig ngunit hindi nagsasagawa. Di ba? Okay. Yung hindi nagsasagawa, walang effect po yun. Pasayangin mo lang oras mo. Parang ganito. Kahit basahin mo ilang beses, cover to cover ang Word of God, pero wala kang time na i-apply, hindi mo mararanasan yung kapangyarihan. Ang kapangyarihan kasi dito, kapag pumasok yan sa tao, binasa mo lang yan, wala effect yan. Alam niyo ba yung pumatay, yung pumaril po dun sa miyembro po natin? Dun sa yung dati pa, kalimutan ko na yung pangalan, yung matanda po, na binaril. Yung binaril ng si So yun, Sister Linda, natandaan pa ni nanay. Okay, si Sister Linda, alam niyo po yung pumaril sa kanya. Nagbabasa ng Bible yun. Ang sipag daw magbasa ng Bible yun. Pero how bakit niya nagawang pumatay? Hindi niya naman kasi na-apply. Kasi kung in-apply niya yun, magiging mabuti siya. Tao. Bakit criminal yung dating niya? Maraming tao nagbabasa ng Biblia. Pero hindi na babago ang buhay. Why? Kasi hindi ina-apply ang salita ng Diyos. Kaya mahalaga po sa atin, mga kapatid, ang salita ng Diyos, kailangan mo talagang i-apply sa buhay mo. Amen. Sabihin mo sa katabi mo. Tignan mo yung katabi mo. Tumingin ka sa katabi mo. Sabihin mo, alam mo yun. Sabihin mo alam mo na. I-apply natin. Sabihin mo. Okay.
So, siguro gaganahan na kayo mag-devotion yan, no? Okay. Kasi dalawa lang po yan. Kapag di mo binigyan ng pansin sa salita ng Diyos, palayo ka ng palayo sa Diyos. Ulitin ko ha. Ito po, hindi po ito invento. Ito po talaga yung sinasabi ng Biblia. Kapag di mo binigyan ng pansin sa salita ng Diyos, palayo ka ng palayo, palapit ng palapit ka naman sa gawa ng mundo. Pero kapag pinasa mo ang salita ng Diyos, in-apply mo, palayo ka ng palayo sa mundo, palapit ka ng palapit sa Diyos. Papipiliin ko po kayo. Ano yung gusto mo? Yung nalalayo ka sa Diyos, nalalapit ka sa mundo? O nalalayo ka sa mundo, nalalapit ka sa Diyos? Pili lang po kayo. Ano, hindi na kayo magpili. Ano? Pili lang. Ito to, yung sa puso nyo, yung ano. Sa totoo lang, pipiliin mo, gusto ko, Pastor, gusto ko po malapit sa Diyos. Di ba? Ngayon, i-evaluate mo yung ginagawa mo. Doon ba sa ginagawa mo sa kasalukuyan, ilalapit ka ba din sa Diyos? Ikaw nakakaalam niyan. Di ba? Tayo nakakaalam sa sarili natin. Ngayon, kung nakikita mo yung buhay mo, ginagawa mo yung everyday, ka naman ilalapit sa Diyos, baguhin mo na yan. Kasi bakit? Ilalayo ka niyan sa Diyos. Di ba? Ang gusto ng Panginoon, ang gusto ng Ama natin, ang gusto ng Diyos natin, mapalapit sa Kanya, mahalin natin siya. Yung utos, yung golden rules, yung dalawang utos, matutupad mo yung lahat ng kautusan. Ibigin mo ang Diyos ng buong puso mo, ng buong lakas, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip, at ibigin mo yung kapwa gaya ng iyong sarili. Doon daw nakakapit, summarize ng buong kautusan. Ang sikreto, ano yun? Mahalin ng Diyos. Pero, ito po yung gusto ko sabihin, hindi mo mamahal. Hindi mo kayang ibigin ng Diyos hanggat hindi mo kayang ibigin yung kanyang salita. Sinasabi ng Diyos eh. Di ba? Sinasabi mong mahal mo ako. New Testament verse. Di ba? Sinasabi mong mahal mo ako pero hindi mo naman iibig yung aking salita. Ako umiibig sa akin, sabi niya, nagmamahal sa akin salita, tumutupad sa akin salita. Kung gusto mo talagang mahalin ng Diyos, ito yung kailangan. Mahalin natin yung salita ng Diyos. Kapag minahal natin ng Diyos, matututo tayong sumunod ng buong puso ko sa Kanya. Yung pag-aaral natin ng salita ng Diyos, kung talagang ilalagay mo sa puso mo at susundin mo, mapapalapit ka sa Diyos, mamamahal mo ang Diyos, yung requirements niya magagawa mo. Pangalawa, aray ko, sakit. Okay, pangalawa po, the Word of God needs a consistent response of the heart. Kaya pakibasa niyo nga po ulit. 1, 2, 3, go. The Word of God needs a consistent response of the heart. Okay. Ano yung kailangan ng puso? Ay kailangan ng Word of God? Consistent na pagtugon ng puso natin. Ayun yung problema, yung inconsistent. Di ba? Hindi natin ituloy-tuloy. Kasi start lang tayo yun, ilang araw lang, wala na. Balik na naman sa dati. Tuloy-tuloy lang po, mga kapatid. Amen. Yung momentum, sabi nga sa G12, di ba? Yung momentum, huwag natin patayin. Pag naumpisahan mo, para makina yan. Pag binuksan mo ang makina, saan mo yung pupuntang shift ng gear? O yung mga nagdadrive dito, anong gear ang pupunta mo? Gear 1. First, di ba? Okay, so gear 1 ka na. Ano yung susunod? Gear 1 pa rin. Ano yung susunod? Gear 1 pa rin. Di ba? May acceleration ng tawag. Kung naumpisahan mo ng 1, di ba? Kung gusto mong tumakbo ng maayos, punta ka sa 2. Tumatakbo ka na ng medyo maganda-ganda, punta ka sa 3. Ibig sabihin, ganun ang buhay Kristiyano. Hindi yung puro intro voice lang tayo. Di ba? Intro lang, tapos tigil na. Dapat hindi ganun. Dapat consistent tayo gawin natin. I-aim natin sa puso ng Lord. Hindi ako titigil. Gagawin ko tuloy-tuloy. Amen. Yun yung kailangan. Okay, sabi niya dito, inilalarawan ng talata ang pananabik at pagkauhaw ng may akda sa salita ng Diyos. Kasi doon po sa kanyang binanggit, basahin lang po natin ulit, no? Ayan. Dito sa verse, ano ba yun?
Okay, dito po sa verse 13 hanggang 14 po. Sabi niya, ang lahat ng mga utos na sa akin binigay, palagi kong uusanin, malakas kong isisigaw. Verse 14, nagagalak na susundin niya ang iyong kautusan. Higit pa sa pagkagalak na dulot ng kayamanan. Ano yung response niya? Nagagalak na? Ano daw po? Sundin. Dapat ganun ang response. Kasi natutuwa si Lord. Yung nag-e-enjoy kayo, masaya ka na utos ni Lord, masaya kang gagawin. Diba? Hindi yung gagawin mo kay Lord pero napipilitan ka lang. Diba? Sabi ko nga yung magulang pag inutusan ka nung tinatanong ko yung magulang mapapasunod at mapapasunod niya ang anak Diba? Kasi bakit? May authority. Pero sabi ko nga, sino magulang yung gusto niya yung anak niya sumunod na dahil sa authority niya lang, susunod yung anak mo pero nagdadabog, nakapusangot. Diba? Nakakainis yun Diba? Sa magulang. Diba? Sumunod ka pero hindi tao sa kanyang puso. Ang tawag to, napipilitan lang dahil ginamit mo lang yung authority. Pero, di ba masarap sumunod yung anak mo na, Nay, sige Nay! Di ba? Okay. Masaya yung anak nyo na sinunod ka. Okay. Ang magulang ba natutuwa nun? Yes. Ganun din po ang Diyos. Di ba? Dapat ang pag-treat natin sa Word of God, kung susundin natin, hindi pilit. Kundi, andun yung joy natin. Kasi bakit? Kasi may dudulot na mabuti sa atin yan Pag sumunod ka ba dyan, mamamatay ka? Ano yung kubuhay ko? Di ba? Pag sumunod ka ba sa salita na mamamatay ka? Hindi! Mapapabuti ka! Mabubuhay ka! Di ba? Wala kang lugi dyan. Kaya ako titignan mo yung benefits pa lang. Isipin mo lang Sasaya ka Amen. At ano pa yung isa? Nakahandang sundin ang salita ng Diyos ng buong puso. Yan po yung mga requirements po. Yan yung kailangan natin. Puso ang pinag-uusapan po rito. Amen. Kasi ang puso natin, ang sentro ng ating pagkatao, at mula doon sa ating puso, doon talaga dapat mailagay, manatili, alagaan, at isabuhay ang salita ng Diyos. Gawin po natin ito araw-araw. Huwag nating hayaan na mawala ang salita ng Diyos sa puso natin at punan ng mundo yung mga bagay na dapat sa puso natin. Ang mga bagay sa mundo ay hindi para sa puso nating mga Kristiyano. Amen? Ang mga bagay ng salita, mga salita ng Diyos, ang siyang angkop sa ating puso. Dahil nung likhain ng Diyos ang tao, yan yung missing piece. Yan yung space na hindi kayang punan ng anumang bagay. Kaya kahit anong gawin ng tao, walang kakontentuhan, walang kasayahan. Dahil pilit niyang inaangkop, inilalagay yung mga bagay sa mundo sa puso niya. Kaya hindi niya maranasan yung joy, hindi niya makaranasan yung contentment. Pero kung ang salita ng Diyos ang ilalagay mo sa puso mo, kahit anong kalagayan ng buhay mo, matututo kang makontento. Why? Dahil yung pinaka-importante, andyan na sa puso mo. Anong gagawin na ng Lord? And the rest will follow. Idadagdag na lang ni Lord. Dapat ganun ba yung maramdaman po natin? Huwag nating pabayaan yung ating buhay na masanay tayo na yung mundo na ang naging buhay natin. Pangalawa na lang, yung church. Mga kapatid, tayo po ay anak ng Diyos. Ang salita niyan dapat humupo, hindi yung mundo. Kung ano man yung mga kailangang ayusin, alisin sa puso natin. Isuko natin to kay Lord. Bigay natin. At umpisahan natin muli yung kanyang salita. Balikan natin. Baybayin natin. Ilagay natin sa ating puso at sundin natin ang buong puso. At makikita niyo po yung mga dakilang bagay na gagawin ng Diyos sa buhay. Gusto niyo bang gumawa ng dakilang bagay sa buhay? Ito po yung sikreto. Yung salita ng Diyos. Huwag tayong umalis. Isa buhay natin. Isa puso natin. Gawin natin. Ilagay natin sa ating puso. Ingatan natin. At itong salita niya ang mag-iingat sa atin, ang magtuturo sa atin ng kabutihan, ang magbabago, ang magta-transform ng buhay natin tungo sa wangis ng ating Panginoon Jesus. Magpalaging po tayo ng Panginoon sa umaga po ito. Tayo pong lahat ay tumayo, tayo po ay manalangin. Pwede po bang itaas po natin ang ating kamay sa Panginoon? Ako po ay mananalangin po para po sa ating lahat. Lord,
Patawarin mo kami, Panginoon, sa aming buhay. Doon sa mga panahon, Lord, na nasayang, dahil, Lord, doon sa mga oras namin binigay sa mundo, pero Lord, hindi namin binigyan ng malaking pansin. Kung meron mo paglalaan ng oras, tira-tirang oras na lang, Lord, yung nilalaan po namin. Patawarin mo kami, Panginoon. Lord, sa umaga po ito, tulungan mo kami, Lord, na muli ay bumalik. Salita mo na bumabago, salita mo na humuhubog, salita mo na nagbibigay sa amin ng tagumpay upang mapagtagumpayan ang gawa ng mundong ito na umi-impluwensya po sa amin at sumisira, nagwawasak sa aming buhay espiritual. Lord, dalangin ko po, ang iyong salita ay patuloy naming mahalin. Ang iyong salita ay aming pahalagahan. Ito ay buhay po namin. Ito yung babago sa aming buhay. Ito rin, Lord, ang magbibigay sa amin ng lalong pang lalim sa paglilingkod at mas malalim na pagmamahal at pagsunod po sa iyo. Turuan mo kami sa araw-araw ng iyong mga salita ay patuloy po namin ilagay sa aming puso, aming ingatan, aming pagyamanin sa pamamagitan ng aming buong pusong pagsunod sa mga pamantayan ng iyong salita na siyang makakapagbigay, Lord, ng pagbabago, transformation, na siyang magiging dahilan upang pagpalain mo po, Lord, ang aming buhay. Maraming salamat po sa iyong salita na napakahalaga, na siyang buhay namin, na siyang paglago po namin sa pananampalataya. Purihin ang iyong pong dakilang pangalan sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen! Amen! Sige po mga kapatid, tayo po ay nasa panahon sa sandaling ito, ay nasa panahon po tayo ng pag-aalaala sa hirap at sakit ng Panginoon, yung pong pagpira-piraso ng tinapay, yung pag-inom sa saro na isang nagawa ng kanyang mga alagad, na inutos din ng Diyos ng ating Panginoon, na isagawa nila at siya rin po natin isinasagawa po ngayon. Na ito ating ginagawang ito ay simbolo ng ating pakikiisa sa kanyang hirap at sakit dahil ang pagtubos ng Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo ay dahil po sa ating kasalanan. Nirepresent po ni Lord yung mga kasalanan po nating lahat. Ibig sabihin, dala-dala niya yung kasalanan natin. Dahil sa kasalanan natin, siya ay pinahirapan. Dahil sa kasalanan natin, siya ay nabayubay dun sa krus at namatay. At sa pamamagitan ng kanyang ginawang pagtubos sa ating kasalanan, ay naugnay tayo sa ating Panginoon. Siya ang ulo ng Iglesia at tayo ang katawan. At sa ating pagdaraos na ito, ay ating inaalaala ang kanyang ginawa. At sa ating pag-alala, pinapahalagahan po natin yung kanyang pagtubos sa ating kasalanan. At pagpapahayag ng ating mga sarili na tayo ay bahagi ng kanyang katawan at naging bahagi tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya. May pinili din po ang salita ng Diyos na sa ating pagtanggap, bago po tayo tumanggap, ay napakahalaga ang pagsisiyasat sa ating mga sarili. Kung meron man tayong mga kasalanang nagawa, pagkukulang, o mga bagay na hindi nakalulugod sa Diyos, ito po yung panahon na magkaroon po tayo ng ilang minuto ng pananalangin, ang bawat isa ay dadalangin upang lumapit sa Diyos, upang
usap sa Diyos at hihingi ng tawad ang anumang pagkukulang, kung meron mang kasalanan, upang maging karapat-dapat po ang bawat isa po sa atin. Pagkatapos po ng ilang minuto, ako po ay tatawag sa ating pong mga naririto kasama ng mga predikador sa ating harapan upang pangunahan tayo sa panalangin ng paghingi ng tawad. Ihingin ko po mamaya si Nanay Daning after po natin magkaroon ng pagdidili-dili. Sige po, ang lahat po ay dumulog sa pananalangin ng ilang minuto. Sige po, hingin po natin kay Nanay Daling ang panalangin pang kapulungan. O Diyos, ipahayag mo sa amin na kami walang sala at kami ay matuwid, sa iyo kami umaasa. Saya sa atin mo kami, subukin mo kami, Yahweh. Hatulan mo kami ang karapat-dapat sa iyong harapan. Ang pag-ibig mo ay hindi nagmamaliw. Ikaw ang aming kasama at kaakbay. Salamat, Panginoon, na sa panahon ng aming COVID virus, proteksyonan mo kami para hindi kami maawa ng mga virus. Sa panahon naman ng tagutom, binubusog mo kami. At mayroon kang taong ginagamit para sa amin. Ama, napakabait mo. Tunay, Panginoon, na ikaw ang Diyos na mabait. Ikaw ang Diyos na mabuti. Ikaw ang Diyos na banal. Salamat, Panginoon. Ikaw ang Diyos na totoong hukom. Maraming salamat, Ama. At ito ang tinapay nga ito, simbolo ng katawan at tubo mo upang kami ay tubusin sa aming mga kasalanan. Salamat, Ama. Maraming salamat at binabalik po namin ang kapurihan sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Sige po mga kapatid, extend po natin ang ating kamay, ating ipanalangin, ating mga tatanggapin. Banal na Diyos, salamat sa iyong anak na ipinagkaloob po sa amin, kay Kristo Jesus na aming Panginoon, na sa sandali pong ito, ang tinapay na aming tatanggapin na sumisimbolo sa kanyang katawan at ang inumin na aming iinumin na sumisimbolo sa kanyang dugo. Ito po ay aming pagtanaw, pagkilala sa biyayang iyong ipinagkaloob po sa amin upang kami ay maligtas sa pamamagitan ng aming Panginoon Jesus. Sa aming pong pagtanggap, aking dalangin, sariwain mo pong muli sa aming puso ang aming pananampalataya. Siyasatin mo po ang aming buhay at ituwid sa mga bagay na may pagkakamali. Lord, akayin mo po kami sa pamumuhay na may kabanalan. Lord, sa aming pagtanggap, sariwain mo po sa aming puso ang aming pag-ibig po sa iyo. Muli mo pong pasiglahin ang aming pananampalataya. At dalangin ko po sa sino mang nakakaranas ng karamdaman, ito man, Lord, ay pisikal o spiritual. Loobin mo po sa pamamagitan mo po, Panginoon Jesus, sa aming pagtanggap, ay aming maranasan ang kagalingan na nagmumula po sa iyo. Sa aming pagtanggap, maging pagpapala po sa amin ang aming tatanggapin. At ikaw ang Diyos na patuloy na maghari, manguna,
sumakop sa aming buhay. Purihin ang iyong dakilang pangalan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sige po, pwede na po natin pamigay. Habang inaawit po ang tinapay ng buhay, hawakan nyo lang po muna ang tinapay inumin. Sabay po natin tatanggapin. Sige po mga kapatid, itaas po natin ang tinapay na ating hawak. Ang tinapay na ating hawak ay sumisimbolo sa katawan ng Panginoong Hesus na nagdusa, pinahirapan, nasugatan dahil sa ating mga kasalanan. Sabay-sabay po natin tanggapin. Taas po natin ang saro na ating hawak. Ang saro na ating hawak ay sumisimbolo sa dugo ng ating Panginoong Hesus na saganang tumigis sa bundok ng Kalbaryo, sa ikalilinis at ikapagpapatawad ng kasalanan nating lahat. Sabay-sabay po nating inumin. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa iyong ginawa doon sa krus na inaalala po namin ngayon ang iyong hirap at sakit sa pamamagitan ng pagpira-piraso ng tinapay at pag-inom sa saro. Lord, kami ay iyong katawan. Ikaw ang aming Panginoon. Ikaw ang ulo ng iglesia. Aking dalangin, patuloy mo pong palakasin ang aming pananampalataya. Patuloy mo po kaming hubugin. Turuang sumunod ng buong puso sa iyong mga salita. Turuang sumunod sa lahat ng pinag-uutos mo po. Aking dalangin na magamit mo po na may sigla, may sigasig ang aming buhay hanggang sa iyong pagdating. Marami pong salamat sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Amen. Para po sa ating pong tithes and offering encouragement, tinatawag ko po ang ating pong Brother Ray Losada.
Sige po, basahin po natin sa kawikaan, sa 11, sa 24. Ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman, ngunit naghihirap ang tikom ng mga kamay. Dito po, na tayo maging generous sa ating pagbigay. Tulog na ating na kanina, yung ating kinakay na tayo magbigay daw kahit hindi Pasko. So, yung ibigay naman hindi naman talaga ito totally kapirahan eh. Ito, pwede tayong magbigay ng panahon lalo na sa ating Panginoon. So yun po, kasi ang pagbibigay, isa po sa mga, sa mga pagsunod sa ating Panginoon eh. Kasi pag sumunod, sa mga pero ang ating pagsunod po ay ng buong puso. Kasi ang pagsunod ng buong puso, ito ay mayroong kaagiwan itong pagpapala. Yun ang sabi sa atin. So, magbigay tayo sa Panginoon. Yan ang sana. Para naman po sa ating usher, Sister Ron natin dos. Panalangin po natin ang ating mga handog. Panginoon, salamat po sa biyayang pinagkaloob niyo po sa amin sa araw-araw, Panginoon. Salamat po sa kalakasan sa bawat isa, Panginoon. Kung walang kalakasan pinagkaloob mo, hindi rin po kami makakapagtrabaho, Panginoon, o makakapagnegosyo, Panginoon. Salamat po sa bawat isa, Panginoon, na nagkaloob, Panginoon. Patuloy na pagpalain niyo po sila, Panginoon. Gayun din po ang mga hindi nakapagbigay, Panginoon. Kayo po nakakaalam ng pangangailangan nila, Panginoon. Lubos na pagpapala ang ibigay niyo sa kanila, Panginoon. Marami pong salamat sa iyong dakilang pangalan. Amen. Tayo naman po ay dadako po sa ating pong 5 piso mula sa puso. Ito po ay project ng ating pong finance. Are we blessed, church? Amen. Marami po bang lesson? Amen. Sige po, tayo pong lahat muli ay tumayo. Awit po tayo muli sa ating pong Panginoon. Wala daw po munang aalis po mamaya dahil magkakaroon pa po tayo ng nomination. Tayo po ay tatama po sa ating pong closing song. Awitin po natin ang alay sa pagsamba.
natapos na gawain. Salamat sa malayang pagpupuri at pagsamba. Salamat sa iyong mga salita. Dalangin ko po, Lord, ang mga salita mo po ito, itimo mo po sa aming puso at patuloy po namin isagawa ang iyong banal na kasulatan. Ibigin po namin, O Diyos, ng buong puso at sundin ng buong puso. Dalangin ko po, Lord, ingatan mo po ang aking mga kapatid sa muli sa linggong tatahakin ng aming buhay. Yung pag-iingat, paggabay, pagpapala, Panginoon. Aking dalangin na patuloy mo pong hubugin ang aming pananampalataya. Gamitin mo po ang aming buhay sa patuloy na paglilingkod. Palaguin mo po ang buhay espiritual ng bawat isa. Ng aking dalangin, ng bawat miyembro ay magamit mo po ayon, Lord, sa iyong naisin, ayon po sa iyong mga plano na ang bawat kapatiran ay lumalago, lumalalim, nagbubunga sa pananampalataya. Lord, dumadalangin po ko ng pagpapala mo po sa kanilang buhay, sa lahat ng aspeto ng kanilang buhay. Dalangin ko po, Lord, abundant blessing mo po ay patuloy na ibuhos. Ikaw ang Diyos na mag-ingat. Ikaw ang Diyos na manguna. Ikaw ang Diyos na patuloy, Lord, na bumalot ng iyong presensya sa bawat isa po sa amin. Sa pagtataas ko po ng aming kamay, iparanas mo po ang iyong pong mayamang basbas. Ang pag-ibig ng ating Amang nasa langit, ang patuloy nating maranasan, ang pagliligtas ng ating Panginoong Hesus at ang patuloy niyang pagpapalago sa ating pananampalataya at gayon na rin ang pakikipisan ng diwang banal, ang siyang sumaating lahat mula ngayon at sa magpakailanman. Amen. Amen. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and give you peace, and give you peace, and give you peace forever. The Lord be gracious to you. The Lord make His face shine upon you and give you peace, and give you peace, and give you peace forever. Sige po mga kapatid, upo po muna tayo at atin pong idadaos po yung ating pong nomination. Ayan.